Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. Ahead of the trillion peso march on Sunday, Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. warned that individuals calling for a withdrawal of support from the government could be arrested and charged. Sabi, ano? So, ano na lang ang pwede mong isigaw? Tingnan natin. People who reacted. 10,000 people nag-react. 7,000 tumatawa. 1,300 ang galit. 2,200 lang ang nag-like. So, around more than 80% ang hindi naniniwala or galit kay Secretary Teodoro. So, umaalma ang taong bayan sa pahayag na ito. Magbasa tayo sa mga comments. Hazel Green Sordilla, support sa mga kawatan, ganun ba? Marcy Cosboy, nagkaupaw lang kang animala ka, upaw kalbo. Amparo Dental Clinic, the trillion peso march is not an anti-government rally, it is an anti-corruption rally. Kaya nga trillion peso march dahil yung hinihinalaan na nalustay sa 3 years na panunungkulan ng administrasyong ito ay umaabot na ng sobra trilyon. Sabi nga ni former DBM Secretary Butch Abad, baka abot na ng 2 trillion ang mga budget insertion itong 3 years ng administrasyong ito. Kaya, yan ngayon, galit ang nakakaraming taong bayan. Kaya, uulitin nila itong trillion peso march. Nung una, September 21. O, ngayon, pangalawa, Bonifacio Day. Baka mas madami na ito. I don't know kung gaano kadami. Yung iglesia, estimate is 650,000. I don't know kung aabot ba ng 500,000 itong mag-gather ng trillion peso march. Malaking grupo ito. Pinangunahan ng simbahang Katoliko. I think mga Protestant sasama rin. Iba pang denominasyon sasama rin. And of course, mga iba't ibang political, lalo na akbayan, mga makakaliwa. So, ang nakakatawa dito, although anti-corruption rally ito, basically, mananawagan ba sila ng resign movement? Sabi ng isang organizer, yung akbayan, isa sa mga organizer, may pahayag sila. Sigurado na daw sila, on Sunday, sisigaw sila, Sara Duterte resign. Kailang, pag-iisipan pa daw nila, yung Marcos resign. Ayos So, itong pahayag ni Secretary Teodoro, medyo may konting kaibahan sa pahayag ni Ombudsman Remulla dahil kay Ombudsman Remulla, binabati ko siya ni Attorney Guanzon. Sabi niya, para kang hindi nag-graduate sa UP, nakakaya ka. Anong kasalanan ng tao kung magsisigaw siya ng Marcos resign? Ganun lang, Marcos resign, Marcos resign. Sabi niya ng Ombudsman Boying Remulla, pwede daw siyang makulong. So, hinamon na sila ni Attorney Topacio. Kasi narinig niya o nabasa niya yung statement ni Secretary John Vic Remulla na anybody who's calling for Marcos resign, pwedeng maimbestigahan, pwedeng ma-aresto. So hinamon ni Attorney Topacio sa kanyang programa. Sumigaw siya 3 beses, Marcos resign, Marcos resign, Marcos resign. Sige, John Vic, kasuhan mo na ako, arestuhin mo na ako. So, ano ba ito? Demokrasya pa ba tayo o hindi na? Ako, kung
hanggang sigaw-sigaw lang yan, wag lang yung libelous, ano. Wag lang gawin yung nangyari sa Nepal and Indonesia na may sunog, may nangamatay. Dapat pabayaan mo na lang yung mga tao na voice out yung kanilang hinanakit. Kasi nasa karapatan ng taong bayan na mag-rally, magreklamo, freedom of expression niya. So, I don't know how itong withdrawal of support, pagsasabihin ng isang rallyista, ayoko na kay PBBM, ayoko na siyang suportahan. Yun na ba yun ang ibig sabihin ng withdrawal of support? Baka ang ibig niya sabihin siguro, baka yung nananawagan ng AFP, PNP to withdraw their support from the President. Baka yun. So let's be more specific. Baka yun ang pwede nilang arestuhin at ikulong, kasuhan. Yung mga tao na nananawagan sa AFP, PNP, withdrawal of support from the government. Ako, personal opinion ko, ayoko nang mangyari yun. Nangyari na noon, panahon ni President Erap, AFP, PNP, panahon ni General Reyes, General Lacson, nag-withdraw sila ng support sa incumbent president. Kaya, napilitan, Erap umalis, nag-take over si BP Gloria Macapagal Arroyo. Ako, wag na yun. Handa akong magtiis hanggang 2028. Kasi masisira ang professionalism ng AFP kung sasama pa sila yung mga ganyang military intervention. So, personal opinion ko na lang yun. Walang maidudulot na kagandahan sa bansa kung ang AFP pa ay mag-rally na lang tayo. Magprotesta lang. Sigaw lang ng within our boundaries of freedom of expression, ganun lang. Corruption ang kalaban. So, sino ang responsible sa corruption? Alam nyo na, mga mastermind. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kilalang-kilala na natin sino ang mga mastermind ng corruption. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon.